Malaking bahagi ng Batangas ang nabalot ng fog o volcanic smog dulot ng Bulkang Taal. Ayon sa PHIVOLCS, ito ang pinaghalong water vapor at particulates na may sulfur dioxide. Dahil dito, maraming paaralan ang nagsuspinde ng klase sa probinsya na kalaunan ay sinundan ng suspensyon ng klase ng DepEd sa buong Calabarzon at NCR. Pero paano nga ba ito nangyari? Dahil may mga pagkakataon na nagbubuga naman ng madaming sulfur dioxide ang Bulkang Taal pero hindi ito nagkakaroon ng fog. Paliwanag ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, mabagal ang hangin. Ngayon kasi yung last na measurement natin is on August 15, 3,355 tons per day. Pero sa sobrang hina ng hangin, kaya nagkaroon ng fog. Konti lang yan. Basically, umaabot na tayo noong March 28, umaabot tayo ng 18,000. Noong January 25, umaabot tayo ng 15,000. So generally, mababa ito. But again, dahil sa sobrang hina ng hangin, kaya hindi makaangat. Hindi moving 1 meter per second. Masyado pong mabagal yan. Anya, bukod sa Taal area, mababa ang wind speed na meron sa Metro Manila. At kung gaano tatagal ito, ayon sa ahensya, maraming bagay na tinitingnan dito, gaya kung uulan o lalakas ang hangin. Yung sulfur dioxide is acidic and it can irritate the eyes, yung lalamunan, at saka yung respiratory tract. So, ang severity po sa effect nito sa atin ay depende sa volume, so gas concentration na nalanghap natin and duration of exposure. Anya, particular na sensitibo sa fog ay ang mga may health condition, gaya ng hika, lung at heart disease, mga matatanda, buntis at mga bata. Samantala, pagdating sa sitwasyon sa Metro Manila sa bahagi ng Pag-asa, batay sa kanilang analysis, posibleng dumating ang ibinuga ng bulkan dito. Nung dumating yung hangin nung gabi, tumagal siya dahil kalmada yung hangin, and then nagpalala pa nung high pressure area na subsidence yung hangin, kasi sabihin pababa yung hangin. So hindi agad umangat yung fog sa kalangitan dahil pinipigilan nito ng high pressure area. Anya, kakailanganin ng malawak na pag-ulan para mawala ang fog sa malaking lugar. Sa datos mula sa Environmental Management Bureau ng DENR, naitala sa Makati City ang Air Quality Index na very unhealthy na may 2.5 particulate matter. Habang sa monitoring station sa Caloocan City, Pateros at Parañaque City, naitala ang Air Quality Index na unhealthy for sensitive groups sa 2.5 particulate matter. Ayon sa DENR-EMB, ang kasalukuyang level ng air pollution ay maaring dahil sa emission o buga ng mga sasakyan, lalo na kung rush hour, at epekto ng tinatawag na thermal inversion, kung saan natatrap ang mga air pollutants. Habang nararanasang haziness o pagiging foggy, maaaring dahil sa fog. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.